Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening sa ating lahat. Kung saan man tayo. Ito na naman ako, magbablog. Nandito ako ngayon sa nandito kami ng asawa ko ngayon sa sa surgical hospital. Maliit lang ito. Maliit lang yan siya. Tapos, kasi yung asawa ko ay tawag nito, operahan ng ng hernia. Nandun na siya sa loob ngayon. Magwe-waiting daw ako ng mga 3 to 4 hours. Sabi nila sa sa information. Maghihintay ako dito, naku, nakakainip. Yung niya, yung kanyang hernia, yun yung sa pagitan ng ng tummy at saka ng hita. Nahihirapan siyang maglakad. Kailangan niya ng tungkod pero masakit nga daw. Ngayon, syempre siya, tawag nito, senior. Meron sana dito yung government, pero kailangan ka pa sa magpapalista ba? Waiting list. Sabi daw mga magwa 1 year yata, 1 year kang maghihintay. Siguro hindi naman 1 year, pero yun ang pinaka nila, minimum nila na hintay. Kung maghihintay ka. Ngayon sabi ng asawa ko, hindi ko yun mahintay ng ganong katagal, kahit pa 1 buwan yan, 3 buwan, masakit na daw, mahirapan siya maglakad. Hindi niya magagawa yung activity niya araw-araw. Hindi siya pwede yung uupo lang, tatayo, hihiga, na siya, nahihirapan siya. Ngayon sabi niya, na lang tayo, private na lang daw. Sabi ko, may pera ka ba? Sabi niya, may ipon daw siya para dapat sa aming yun, mag-holiday kami. Yun na lang daw ang gagamit. Sige, sabi ko, okay na yun. Unahin na lang muna yung yung problema mo kaysa sa holiday natin. Ang holiday, pwede pa yan sa susunod. Marami pa namang pwedeng gawin eh. At least yan, masosolve na yung problema mo. Magawa mo ang gusto mo. Makalakad ka kung saan mo, anong oras ka tumayo, maglakad, magagawa mo. Diba? Kasi naman, tago ka ng pera, nahirapan ka naman. At kung ka naman, maka-holiday tayo, hindi mai-enjoy ang holiday mo dahil hindi ka malakad. Yung bang may lang ang paglakad niya kasi nga masakit niyang ihakbang, itayo. Yung tatayo ka na ihakbang mo, masakit yun. Ngayon, sana sa government, libre. Wala kang babayaran. Tawag nito, ang mo na lang, problema mo na lang kung hindi ka kasi pala yan, hindi pwedeng mag-drive. Hindi pwedeng mag-drive papunta at pabalik. Ngayon, siguro mga 10 days pa, pwede na siya mag-drive. Tagal yun. Parang maiinip na siya. Di ngayon, sabi niya, sige, na lang ako, private na lang ako. Ngayon, ang bayad namin sa private, yung sa doktor na magso-surgery sa kanya, nagbayad siya ng mga 1.5 lang kasi syempre naawa siya, senior na eh. Hindi niya talagang binigay yung kanyang price. Ngayon, itong surgical hospital na pupuntahan na paggaganapan ng operasyon niya, yan, tawag nito, nagbayad siya ng, magkano ba binayad niya? Nasa 2,600 plus yata ang bayad niya. Sa 4K na, pagpalagay 4K na ang binayaran niya sa ay at least naka-discount pa rin siya kasi ang nakalagay daw sa mga ganyan, nasa 7 to 8K ang babayaran. Buti ka mo, naka-discount pa rin siya, nasa 4,000. Ngayon, nag-taxi kami mula doon sa amin, sa lugar namin, papunta dito. Nagbayad kami sa taxi ng $123. Papunta pa lang yan dito. Sinagot ko na yung taxi namin kasi nagdadrama. Sabi niya, saan nagdadrama sa akin? Sabi ko, sige na, ako na magbayad ng taxi natin. Akala ko mga 100 lang aming taxi papunta dito, 100 pabalik. Ayun pala 123. Di balikan namin 200 plus pagkain pa.
Ayan ang mahirap dito kapag hindi ka marunong mag-drive, talagang magtataksi ka. Hindi ako pinagdadrive ng asawa ko. Hindi na niya ako pinatuloy pag-drive kasi masyado daw delikado. Risky sa buhay ng tao. Kung siya nga daw nagkakamali, paano pa daw ako? Kaya sabi ko, sa bagay, okay na rin yun kasi minsan lang naman tayo mag-taxi, pagbigyan na lang natin. Kasi risky nga sa buhay ang pagdadrive. Eto ngayon, nagdadaldal ako, wala akong kausap, habang naghihintay ako sa aking asawa. Napakahaba pa ng oras. Ano kayang gagawin ko? Pumasok siya ng 9 o'clock ng umaga. Tapos, lalabas siya siguro mga by 9, 10, 9, 10, 11, 12. Baka mga alauna. Mga alauna yan siya makakalabas. Tapos, taxi uli kami, pauwi sa amin. Ang haba ng oras. Wala pa kami isang oras dito, nainip na ako. Mag-ano nga kaya ako, mag-ikot-ikot muna ako sa shop. Lalakad muna ako, samahan niyo ako, tara, mag-ano tayo, mag-ikot tayo. Parang ang init. Ang init kaya. Mag-ano ako, mag-sombrero ako. Summer na dito sa amin. Ang start ng summer namin dito ay November, December, hanggang January. Tara, lakad tayo. Ito ang aking buhay. Ngayong buwan na ito, busy-busy. Preparasyon sa lahat. Kasi halos 10 days yan na hindi makakapag-drive. Kung ano yung mga needs namin sa loob ng bahay, ginawa na namin, binili na namin. Para hindi na kami kasi meron namang bus. Ang problema niyan, iiwanan ko siya. Kailangan hindi ko siya iwanan kasi syempre, yung pagtayo-tayo niya, eto, tatawid ako. Saan ba ito? Dito. Matawid kaya ako. Tawid muna. Tingin-tingin. Pupunta ako sa sa katapat kasi nito, shopping center. Hindi masabing shopping mall kasi ang mall naman up and down eh. Hindi naman to up and down. Ano ba tawag dito? Tatawid ako doon. Tara, lakad tayo. Samahan niyo ako. Ngayon lang ako nakakapag-video. Kasi wala akong ginagawa, mag-video ako. Sa bahay, busy ako. Ayan. Matawid tayo ng kalsada. Ayan. Tawid-tawid muna tayo. Doon ako kakain sa shop. Yan, masyadong busy. Ito ang town dito. Matawid ako. Hindi pa nag-green light. Hindi pa ako makatawid. Ay, sa wakas nakatawid na ako. Ang init. Tatawid pa ako. Saan ba ako pwedeng tumawid? Saan ako pwedeng tumawid? Mainit sa amin. Ito ang mga shop dito, mabababa lang. Magtawid nga ako. Oh, ang init. Pwede na tumawid. Tawid. Ano yun? Wala na.
Okay, tawid. Ayan. Mainit. Mm. Kainitan. Ano oras na ba? Tanghaling tap. Hindi, mga ano pa lang. Diyan ako pupunta. Yan. Iup muna kita. Sandali kayo, mainit. Sobrang init. Magwi-window shopping ako. Magwi-window shopping. Hindi mamimili. Ay, nako. Ay, family ko. Na ano na, pinambayad ko sa taxi. Dito muna ako magpalamig. At least, maganda dito maghintay-hintay ng ano, kung anong hintayin. Naghintay ako ng oras. 4 o'clock pa 4 o'clock, 4 hours yung ano ng asawa ko. Kanyang surgery. Naiinip na ako dun maghintay, kaya tumawid ako, punta ko dito sa shop. Ayan, oh. Diyan. Upo muna ako dito. Buhaghag yung aking buhok sa ano, hangin. Yan yung mga hindi na nakapaglakad. Excuse me. Natuyo yung lalamunan ko.